law enforcement. Kaya malakot na merong crime against humanity. At saka pangalawa, ang sinasabi doon sa Rome Statute, kung meron kang inaresto sa visa ng isang ICC warrant of arrest, dapat ito ang proseso. Nakalagay sa Article 59. Ang nakalagay doon, the person arrested must be promptly brought to a judicial authority. Ang judicial authority, okay. Okay. So, dapat dinala muna nila si Duterte sa isang korte. At ano ang gagawin sa korte? Tatlo. Unang gagawin ng korte is to ascertain the identity of the person arrested. So, ikaw ba si Rodrigo Roa Duterte? Number two, the court will ensure that the arrest was in accordance with the legal processes of the custodial state sa Pilipinas. And number three, dapat nirespeto ang karapatan nung inaresto. Okay? Eh, hindi nangyari yun dahil hindi nila dinala sa korte. At yung pangatlo na nakalagay, for the court to make sure that the rights of the arrested person were observed or respected. Kasi, makikita ninyo sa Rome Statute na yung inaresto, meron siyang karapatan na mag-file ng interim release. Inaresto siya, pwede siyang mag-file ng interim release. Ano ibig sabihin ng interim release? Pwede siyang ilagay mo na sa isang bahay, house arrest, habang kinocontest niya yung warrant. Yung hindi po nangyari yun. Ang isang nakita mo ba na depekto ay ganito. Pag titignan po ninyo sa Rome Statute, yung prosecutor, meron siyang power motu proprio to initiate an investigation. So yun ang nangyari dito. Na yung prosecutor mismo ang nag-initiate. Dahil pumunta doon si Trillanes, etc. Si Cascañas, Cotabato, tumuloy na Secretary Gaina. Pero ang obligasyon ng prosecutor ay mag-issue siya ng summons pag nag-investiga. Ang ibig sabihin ng summons, katulad dito sa atin, Duterte, may reklamo sa iyo dito. Sagutin mo ito. Magsumili ka ng counter affidavit mo. Wala pong nangyari yun. Wala nangyari na gano'n. Ang explanation ng prosecutor, ang sabi niya, useless na magpadala ako ng summons dahil hindi naman yung re-respetuhin, hindi ko. Pero it is not for the prosecutor to decide whether to send out the summons or not. Obligasyon niya yun na magpadala ng summons. Kung in-ignore ni Duterte, to his own lookout. Di ba? Hindi yun nasunod. Tapos, nag-issue ka agad ng warrant of arrest yung ICC. Kaya, naniniwala ako sa position ng US Congress no less and verbalized by former US State Secretary Michael Pompeo. Ang sabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. At kung titingnan nyo naman na mabuti, sa lahat ng member states, 125 na signatories, no? Lahat ng nakasuhan yan ay galing sa maliliit na bansa. Yung mga malalakas na bansa, hindi nila magalaw-galaw. Diba? Matagal lang may ICC warrant of arrest ito eh. Ngayon, March 25, inisyuhan si Netanyahu. Yung war of aggression sa Afghanistan, sa Iraq, perpetrated by the British, the American, the French forces, wala naman pinasuhan ng mga developed European countries dyan. So, nakikita natin, kaya yung decision ng Burundi
to withdraw from the ICC recently was because of that perceived bias against smaller and weaker countries. May bias. Lahat halos African countries lang ito, nakasuhan ang nakulong, no? Yung 14 na nakulong. So, yun ang mga problema. Pangatlo, no, na napansin ko, sa Rome Statute, na-institutionalize yung tinatawag na complementary jurisdiction. So, ICC only has complementary jurisdiction. Ang ibig sabihin, kung ang judicial system ng local state is not functioning or refuses to investigate and prosecute the suspect, only then na pwede mong i-invoke ang ICC jurisdiction. Eh, lahat naman po tayo siguro, aaninin natin na we have a functioning judicial system. In fact, yung pumatay kay Kian Santos, convicted na, nakakulong na silang lahat. At titingnan nyo ang listahan ng PNP. Mahigit 200 ang kapulisan na tinanggal sa serbisyo dahil sa pag-aabuso. No? So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na labanan mo ang illegal drugs. Meron nga tayong batas, RA 9165. No? Ang presidente, pag mag-take out siya, nakalagay sa oath of office, no? Nasa constitution ito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation, so help me God. Makikita niyo, execute the laws and do justice to every man. Now, ibalik ko ng konti. Si Digong nag-execute ng batas. No? Kung meron man mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan, prosecute. Do justice to every man. Alam nyo, medyo privy ako sa ibang informasyon. Nung nag-decide si Digong na ilibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, ang sabi niya, it is not because I like Marcos, it is not because I am now allied with the Marcoses, I am doing this because I have to do justice to former President Marcos, dead or alive. Sabi niya, he is entitled to be buried in the libingan ng mga bayan. Pero matandaan po ninyo nung nakalagat si former President Marcos sa Musileo na ilang presidente ang nagdaan? Ramos, Estrada, Aquino, Arroyo, Aquino. Lahat yan, hiniling ng Marcoses na ilibing sa bayan, libingan ng mga bayan. Pinanggihan. At wala din tayong narinig na public clamor. Wala tayong narinig na rally, no? Na ilibing si Marcos na respetuhin ang kanyang karapatan. Pero makikita nyo ang contrast ngayon. No? Ang daming widespread, nationwide, worldwide actually, yung clamor na respetuhin din yung right. We do justice to Digong. Ang isang revealing dito, matagal nang pinagplanuhan kung paano arrestuin si Duterte. No? In fact, bago pa siya dumating dito, meron ng charter agreement doon sa aeroplano. Doon ang confusion dahil sinabi na ni President BBM na he will not cooperate with ICC. Kaya ang justification niya, yung pag-cooperate niya sa Interpol. Pero pag babasahin natin yung charter ng Interpol, it's the treaty, no? That created Interpol.
the only obligation of a member state is to cooperate in information gathering and information sharing. Walang power to arrest, actually. So, ang role lang dapat ng Pilipinas, nandito si Digong, kakarating. Nandito si Digong, natutulong ngayon sa bahay niya. Nandito si Digong, kumakain. Hanggang ganun lang dapat. Pero yung arrest, wala tayong international treaty obligation to arrest Digong. No obligation at all. Kasi aalis si attorney in a bit. So, last question. Hindi, yun muna nga. Bakit po hindi Senado pinakuha niyo? Bakit po party? Ang political culture kasi ng Pilipino, tinitingnan nila yung sikat na, yung nakaupo na dyan, yung may kakayahan sa resources na makapaglagay ng streamer mula Apare hanggang Molo. Wala tayong resources na gano'n. Kaya tayo, dahil gusto natin magbigay ng tunay na servisyo, nag-umpisa muna tayo sa ating sariling lugar na yung problema ng bansa ay nandoon din sa lugar namin. It is a microcosm of the national problem. Drugs, poverty, illiteracy, problem on access to free health services. Ang dami sa aming lugar na takot silang ipasok ang kanilang pasyente sa ospital dahil wala silang pambayad. Wala silang pambili ng gamot. Alam nyo, doon sa lugar namin, sa Baybay, marami pang tao doon na may kinakain silang root crab, parang gabi ang itsura. Pero pag kinain mo yung poisonous, ang ginagawa, ini-slice nila ng maninipis, nilalagay sa sako. Isang gabi na nilalagay sa river na may tuloy-tuloy na agos para matanggal yung poison. And then, matatanggal. Kinakain nila. Kaya, tapos ang solusyon na naiisip ng gobyerno is ayuda. Ang ayuda is the worst form of government program. Because you will just encourage dependency. Ang kasabihan nga natin sa Biblia, it's the people how to fish. Not just make them fish. But when you become congressman, will you give ayuda also? Alam niyo po, kung meron bang pondo sa ayuda, pwede natin hilingin, i-convert ito sa ibang programa. Food security, ang gusto natin isulong, magkaroon ng barangay food center kada baryo. At yung barangay mismo, barangay officials, ang bibili ng produkto ng mga magsasaka. Halimbawa, palay. Alam niyo po ang mga magsasaka natin sa palay, no? Pag umuulan, hindi may bilad yung palay nila, binibenta nila ng 10 piso kada kilo. Pag naibilad nila, 16 pesos kada kilo. Bibilihin niya ng mga rice trader, tapos binibenta ng 40 pesos na 1 kilo. Pwedeng gamit ng gobyerno na siya bumili ng palay sa presyo na magbibigay ng disenteng pamumuhay sa ating mga magsasaka. Ang isang magandang halimbawa, ginawa na nila sa Davao Sur at Davao kay Governor Jumahin. Ano ang ginawa niya? Pag-upo niya bilang gobernador, tinigil niya ang pamimili ng price traders ng palay. Ang bumili yung probinsya. Ang probinsya ang nagbilad, ang nagkiling, at binenta nila ng mura sa mga tao. Kasi tingnan mo ninyo, kailangan mo ng 1.4 kilos of palay para makagawa ka ng 1 kilo ng bigas. So ang gagastusin mo ay 25 pesos na palay, 1 kilo ng bigas. Pag biniling mo yan, hindi ka gasto ng piso kada kilo. So 26 pesos lang ang gasto. Ibenta mo sa mga consumers ng 30 pesos. May kita ka ng 4 pesos kada kilo.
30 pesos lang. Ngayon, pumunta ka sa merkado, bumili ka ng bigas, yung 30 pesos, hindi makain ng manok. Ang 40 pesos, may amoy. Pero kaya isolve ng ating bansa yung rice shortage at saka yung presyo ng bigas. We put up a food center in every barangay. Bigay mo ang pondo sa barangay officials, lahat ng palay, bilhin nila. Ibenta sa mga tao sa barangay. In that case also, pag may kalamidad, hindi na tayo kailangan maghintay ng DSW sa national, donation, etc. Kasi pre-deployed na ang food sa barangay. So, photo up Pero mas bago siya. Sir, ang witness si Cesar Montano. Pero attorney, so far kami nahawakan na kayong celebrity cases. Wala akong celebrity cases. Puro mga, aside from PIDA, Architetes cases, may tinulungan akong mga halos 1,000 na magsasaka na nabentahan sila ng defective na corn seeds. 3 buwan silang naghintay sa kanilang ani. Pag bukas nila, bungi-bungi, walang laman yung iba. So tinulungan ko po sila na maka-recover ng kanilang damages. Foreign company yung nagbenta na. So ganun po yung marami akong tinutulungan na mga may kaso na wala silang kasalanan, etc. Ako po, Juan, mas gusto ko yung mga kaso na mahihirap, pero nakikita ko na mali yung naakusahan. Katulad nung alleged ambush ni Mayor Aquino sa Samar. Ako yung abogado ng mga pulis na kinasuhan nila ng multiple murder. So napalabas ko na po sila sa piyansa dahil ayon sa ebidensya ay mukhang sila ang na-ambush. Pero yung media doon, medyo may control ang mga politika kasi. Politiko, ang sabi nila, inambus daw si Mayor Aquino. Pero ang problema kasi, may namatay na 2 pulis at napagitnaan sila. No? Si Mayor Aquino at yung ibang tao niya sa both sides, ang mga pulis yung nasa gitna. Kaya may tama sa harap at sa kalikod. So, sino si Mayor Aquino? Mayor ng Calbayog City. Attorney, first time yung papasok sa politika. Tumakbo ako noong 2016 bilang senador sa paanyaya ni dating Mayor Duterte. 2 beses, 3 beses kaming nag-usap. At sabi niya, tumakbo ka bilang senador, sa akin ka. Sabi niya. Nagtanong ako kung bakit at gusto ko naman yung mga paliwanag niya dahil sa pick-up daw na etc. So, napa-oo naman ako. Kaya nung umuo ako, halika dito. Tinatayo niya ako, tinaas na yung kamay ko. Yun na yun. Pero sumama ako sa kampanya ng 5 beses lang. Dahil hindi ko pa ma-internalize yung politika. Kaya hindi ko tinuloy yung kampanya. So Duterte supporter po pala kayo? Hindi po. Supporter ako sa ibang mga ideals niya para sa bansa. Attorney, ano po masasabi niyo sa pinagdadaanan niya po ngayon? Sige po. Ano po masasabi niyo na lang sa mga artistang nakikisawsaw at nagpapahayag ng mga sa loobin nila? Bawat Pilipina naman ay may karapatan, no? Na mag-express, magbigay ng kanilang damdamin. Pero ang request ko lang, bago sana sila mag-post sa kanilang social media platform, kasi influencer sila eh. Kailangan munang pag-aralan din mabuti, magbasa muna, at mahirap kasi makidebate sa isang legal issue na hindi ka naman well acquainted, no? Sa legal principles or legal doctrines. No? So you let the law scholars discuss amongst themselves for the benefit of the general public. Pero okay lang yun, magsasabi tayo ng sentimento natin. Pero mag-ingat tayo dahil kung influencer ka, meron kang mahihimok, mai-influensya ka ng ibang tao. And responsibilidad mo yan, no?
what you put in the minds of others is your responsibility. So, isipin nila na may responsibilidad sila and be careful. Attorney, speaking of showbiz celebrities, ano po opinion nyo sa patuloy na pagdami ng mga celebrities, artista na pumapasok sa showbiz? Sa politika, sorry. Number one, no, hindi bawal sa kanila ang pumasok, no? Ang requirement lang kasi ng ating saligang batas is you must be a Filipino citizen, able to read and write, no? And you are a resident in a given period in a place where you want to be voted on. Ang pwede lang nating masabi, yung public service ay isang mabigat na obligasyon, isang mabigat na responsibilidad. At kung sa tingin ng kandidato ay kaya niyang bitbitin ang responsibilidad ng isang government official, pwede naman. No? Sabi nga natin, walang tao na pwedeng sabihin niya, ako lang ang nagmamahal sa bayan. Anybody and everybody can claim love of country. Anybody and everybody can claim he can do the job. But ito lang sana ang pakiusap ko sa mga tumatakbo. Huwag tayong mangarap na maging pinuno. Huwag nating pangarapin na maging tayo ang mamumuno. Kailangan munang gawin natin na tayo ay mga role models. We should not just dream to become leaders of this country. We must endeavor to become role models to our people. Kung kaya nila maging role model, hindi sila maging corrupt. Ang nakakalungkot kasi ngayon, ang sinasabi ng mga tao, ang pinagpipilian lang namin, sir, ay yung matalino na magnanakaw o yung bobo na magnanakaw. Kasi magnanakaw din naman daw po, parang gano'n. Parang magnanakaw. Kaya punta na lang kami dun sa na-entertain pa kami. Pero ang totoo, ang malalim na rason nila, sir, mas delikado ang matalino na magnanakaw Kesa sa sikat na magnanakaw. kesa sa bobo na magnanakaw. Kasi kung bobo yan, pwede mo pang maisahan na mahuli. Pero yung matalino, kaya nilang itago. No? At nangyari yan. No? Meron isang dating mataas na opisyal, hindi nagtiwala. Pipeline item. Diba? Kaya nabisto yung kanyang pagnanakaw. Thank you. Pero attorney, naniniwala po kayo na advantage ng mga artista na mas sikat sila, kaya mas sa pagdating po sa election, mas naalala sila ng mga tao. Yes, mas meron silang built-in advantage dahil matagal na silang nakikita ng tao. Kilala. Oo, yung pagkakakilala sa kanila. Kaya tingnan mo si Willie Revilla, pasok na agad siya. No? Hindi po kayo kumuha ng any celebrity endorser para po sa inyong kampanya? Ako, I will run based on my own credentials. Thank you. Thank you po. Thank you po. Sir,